This is where love is. A home for those who seek the truth and salvation. A worshiping, praying, God-seeking, and soul-winning church. Welcome to LOTN San Roque. Okay, good morning. Tayo ngayon ay magpapatuloy sa ating journey, sa ating module. Welcome back, mga disciples. Amen? So, pag sinabi ko siyang disciple, anong ibig sabihin? Mga tagasunod. Mga tagasunod. So, let us pray muna po. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po na nagpapakumbaba kami sa banal mong harapan. Kinikilala o Diyos na biyaya mo ang lahat ng bagay. Kaya sa umagang ito, sa aming pong pagpapatuloy sa pag-aaral po ng iyong mga salita, hayaan mo, nabigyan mo kami ng isang puso't isipan na handang tumanggap, magpatuwid at magpaayos sa larangan ng iyong salita na gusto mong ipahayag sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo po, Lord, ang oras na ito, ang aming oras na pagsama-sama, at hayaan mo ito'y maging magdala sa amin ng kagalakan habang kami ay nag-aaral sa iyong salita. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen and Amen. So sa ating pong nakaraang lesson, ano po ba yung lesson natin last time? Comprehending love. Pag sinabi kasing comprehending, anong ibig po sabihin? Comprehending. So may sa Tagalog po, ang isang meaning niya ay pang-unawa. O sa ibang salita ay pag-intindi o maunawaan natin ang ibig sabihin po ng salitang comprehending. So dito po sa ating module 1, the beginning of our spiritual journey. Sa lesson 6 na po tayo ngayon, comprehending repentance. Ang salitang repentance po, sa Tagalog, ang ibig niyang sabihin ay pagsisisi. Amen. Repentance. Pagsisisi. So, sa atin pong lesson 6, in this lesson, we learn that the true repentance means in the Bible. So, titingnan natin po yung mga example na nakalagay sa mga scripture and understanding the sign of genuine repentance. At ito po ay maglilid sa atin upang mai-apply po natin sa ating pang-araw-araw na buhay at makita po natin yung correction at transformation na gustong gawin ng Diyos sa atin. So, ang comprehending repentance po, ang ibig niyang sabihin, pang-unawa sa pagsisisi. Ang ating objective sa lesson na ito, that we learn the foundational significance of repentance sa bawat buhay po ng mananampalataya. So, by exploring this aspect at ang key elements po, we can learn not only about the biblical views ng repentance, but higit sa lahat po yung transformative power nito sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. For our lesson outline, number 1, yung definition po ng repentance. Kasi ang repentance po madalas ay madalas nating naririnig, subalit mali ang pakahulugan ng salitang repentance. So dito po ay aaralin natin yung anong sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa repentance. Sa lesson number 2, ito yung mga elements po ng repentance. Titingnan natin yung internal at saka yung external elements po ng repentance. And for number 3 po, the significance of repentance unto salvation. So sa lahat po ng mga taong tinawag ng Diyos, lahat po ng mga karanas ng kaligtasan ay nangangailangan po ng repentance. At ito po ay hindi pwedeng hihiwalay sa salvation. Hindi mo pwedeng sabihin ikaw ay ligtas, subalit nagpapatuloy ka sa dating pamumuhay. At ang pangapat po, yung the proof of true repentance. Meron pong proof o evidence yung totoong repentance. And panglima po,
the response to repentance. So, ang bawat mananampalataya po ay nangangailangan ng pagtugon sa larangan po ng bagay na ito ng repentance. So, number 1 po, the definition of repentance. What is repentance po? Sabi po sa Bible, the Bible is our ultimate source for understanding yung repentance. Since na yung human definition po ay nagkulang dun sa intensyon ng Diyos. At sa lesson po na ito, ay makikita po natin yung essential ng repentance sa larangan po ng kaligtasan. At yung scripture po, consistently call people to turn their sins, showing that someone must repent and that there is something to repent of. Amen. Tingnan po natin ang salitang repentance na sinasabi po ng Biblia sa Old Testament. Sa Old Testament po, ang word na repentance sa Hebrew ang ibig sabihin sab. Sab. Ang meaning po ng sab ay to turn or return. Ito po ay nangangailangan ng aksyon. Hindi po siya isang desisyon lamang. Ito po ay nangangailangan ng aksyon, especially po turning from evil and turning towards God. Yung pagtalikod sa kasamaan at paglakad papunta sa Panginoon, sa kabutihan. Ang true repentance po, ito po ay nangangailangan ng action. Ito nga po sinabi ko. For example, yung rejecting ng kasalanan at ang pagpili ng kung ano ang tama. Hindi mo sasabihin, nagre-repent ako, subalit hindi mo nire-reject ang kasalanan. At upon rejecting ng kasalanan, ay pinipili mong gawin yung tama. Sa Old Testament po, teaching show that avoiding evil alone is not enough. Repentance must include moving forward towards good. For example po, yung sa Nineveh and its population. So, alert po tayo dito sa kwento po sa Book of Jonah, chapters 3, verse 6 and 10. Ito po yung kwento na kung saan ay hinatulan ng Diyos ang bansang Nineveh dahil sa kanilang kasamaan. Kaya pinadala niya si Propeta Jonas upang sabihan yung mga taga Nineveh na sila po ay lilipulin ng Diyos at gugunawin ng lugar na yon. So, sa kwento po ay mahabang kwento po yun, tumangging pinadala, subalit sa kalaunan po, sa biyaya ng Diyos ay sinugo niya pa rin. So, makikita po natin dito yung true repentance nung malaman po ng mga taga Nineveh, magmula po sa kanilang king, maging hanggang sa kanilang mga hayop, sabi po doon, sila po ay nagsisi at nagdamit sako sila, tanda ng kanilang pagpapakumbaba. Tinalikdan nila ang kasalanan at ginawa yung pagpapakumbaba sa Diyos. So dito po, ito po yung isang klase ng repentance sa Bible na pinakita ng mga taga Nineveh. At makikita po natin dito, bagamat nakatakda na ang isang bagay na paggunaw sa kanila, nagbago ang isip ng Diyos. Why? Kasi nakita ng Diyos yung genuine repentance. Ang kanilang pagsisisi, hindi lamang pagtalikod sa kasalanan, kundi nagpakumbaba sila sa harapan ng Diyos at ang Diyos ay nalugod sa kanila. Sa New Testament naman po, ang definition ng repentance, the main word for repentance is metanoia. Ang ibig po sabihin ng salitang metanoia, change of mind that leads to turning from sin. So, ang salitang metanoia po, hindi lamang ito nangangailangan ng ng pagtalikod sa pag-iwas sa kasalanan at pagtalikod sa kasalanan, kundi ito po ay pagpapalit ng change of mind na maglilid sa pagtalikod sa kasalanan. Sapagkat ang ating isipan po, diyan po nanggagaling, sabi po nila, yan yung pinaka-battlefield, yung kaisipan. Pumapasok ang mabuti at masama. At nasa atin ang desisyon kung ano ang pipiliin natin. Nung tayo wala pa sa Panginoon,
madalas ang isipan natin ay hindi makadiyos. Ang ating isipan ay bawang makasanlibutan, ang ating mga hangarin ay mga makasanlibutan, ang laman ng ating isipan ay mga bagay na pansanlibutan lamang. Subalit nang tayo po ay makakakilala sa Diyos, ang ating isipan ay nagkaroon ng pagbabago. Ito po yung sinasabi ng true repentance. So sa Bible po, Scripture teaches that God calls sinner to repentance and faith shall lead people toward it. So, repentance po, ito po ay isang sincere turning from sin to God that result in a changed life. Ang repentance po ay pagtalikod sa kasalanan, pagtalikod sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, na kung saan ito po ay mayroong result na nakikita sa buhay ng isang taong nakakilala at tumanggap sa Panginoon. Amen po. Kaya nga po, kahit na marami kang alam sa banal na kasulatan, kung walang pagbabago, walang true repentance na nangyari sa buhay mo, hindi ka nila paniniwalaan. Ang true repentance po ay nakikita ang pagbabago. Mayroong evidence po. Isang example po diyan ay yung prodigal son. Yung prodigal son po ay alam natin yung kwento rito. Siya'y namuhay sa kasalanan, subalit napag-isip-isip niya, siya po ay nagsisi at nanumbalik sa Diyos. So dito po sa kwento na ito, makikita po natin na ang Diyos po ay nahabag sa kanya. Amen. At true repentance ay alam ng Diyos. Saliksik ng Diyos ang puso ng isang tunay na tao na nagsisisi at nanunumbalik sa Diyos. Amen po. So, the elements of repentance. Meron po silang tinatawag na internal elements. Ang internal elements po, yung ina-acknowledge mo na nagkasala ka sa Diyos, acknowledging of sin, na naroon yung godly sorrow. Kasi meron pong yung makasanlibutan na repentance, yung mostly ito po ay emotion lamang. Nagsisisi ka dahil hindi mo naging maganda ang result. Pero ito pong internal elements ng repentance na binabanggit natin dito, natin pinag-aaralan, ito po yung godly sorrow. Ang godly sorrow po, ito yung ina-acknowledge mo na ikaw ay nagkasala at ito po ay nagdala ng kalungkutan. Alam mong nagdadala ito ng kalungkutan sa Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay nagdadala ng kalungkutan sa Diyos. Amen po? So, itong naman pong isang elements, yung external elements. Pag sinabi pong external elements, ito po yung makikita mismo sa iyo. Yung turning away from sin. Ang turning away from sin, yung mga bagay na ginagawa mo dati, mga bagay na dating pinaglalaanan mo ng oras, mga dating hinahangad mo, ito ay alam mong kasalanan na nagdadala sa iyo sa kapahamakan, ay makikita po yung external elements na ito, yung pagtalikod na hindi mo na ito ginagawa at ito yung iniiwasan. Susunod po yung makikita sa external elements, yung turning to God, yung pagtalikod sa kasalanan at panunumbalik sa Diyos. At pangatlo po, yung transformation of the heart and life. Magkakaroon ng pagbabago. Pagbabago sa mga bagay na gusto natin, mga pagbabago na makikita natin. Kaya nga po sabi ng Bible, isa-isip natin ang mga bagay ng kapuri-puri, kahaya-haya, at kalugod-lugod sa Diyos, mga bagay na makalangit. So, kapag ang bagay na ito ay nakita naisasabuhay po natin, makikita po natin diyan yung direksyon na patungkol sa Diyos, yung transformation of the heart at ang ating buhay. Naroon yung pagbabago
makikita yung pagbabago sa buhay po natin. Yung mga taong dating kilala tayo, ngayon ay makikita na, ito po ay makikita lang mga unbelievers. Amen? Makikita lang makasama mo sa bahay, makikita lang makasama sa trabaho, makikita lang yung transformation. Diyan po lang galing ang salitang, yung movie na Transformer. Di ba? Yung Transformer, naging robot tapos naging sasakyan. Merong pagbabago. Amen? Kung ikaw ay kasama sa mga Autobots, sa mga Transformer, ikaw ba ay robot pa rin o sasakyan na? Ang problema po kasi, nagta-transform tapos bumabalik ulit. So, sa atin po bilang mga mananampalataya, ang transformation na kalugod-lugod sa Diyos, hindi na bumabalik sa dati. Total transformation of the heart and life. At ang susunod po yung confession of sin. Lagi mong ina-acknowledge na habang ikaw ay nasa mundong ito, ikaw ay nakakagawa ng kamalian at dahil ikaw ay hindi pa perpekto, laging kinikilala mo na without the grace of God, ay lagi kang makakagawa ng mga bagay na alam mong hindi magbibigay kaluguran sa Diyos. Subalit, kapag naririyan ang biyaya ng Diyos, inaamin mo na without Him, kung wala siya, wala kang magagawa. And pangatlo po, so yung dalawang elements po ng repentance, yung internal at saka yung external. And pangatlo po, yung the significance of repentance unto salvation. So, pag sinabi pong significance, yung kahalagahan ng repentance sa ating kaligtasan. Lahat po ba tayo ay ligtas na naririto? Kailangan po sigurado tayo. Amen? Repentance is essential for salvation because no one can be saved without turning to God. Walang taong maliligtas, hindi pwedeng sabing ligtas ka kung ikaw ay hindi nalumbalik sa Diyos. Amen. Kaya nga po sa salvation, tinatanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Hindi pwedeng tinatanggap mo siya bilang tagapagligtas lang. Hindi bilang Panginoon. Kapag sinabi mo tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas, dalawang salita po yun. Ang Panginoon, siya na yung nasusunod sa buhay mo. Kasi Panginoon mo na siya. So, dahil siya'y Panginoon mo, kung ano yung kalugod-lugod sa Kanya, yun ang laging laman ng isip mo. Kung ano yung bagay na magdadala ng kagalakan, yun ang hinahangad ng laman ng puso't isipan mo. Amen po? So, ano po yung first step for restoring our relation with Him? It is the first step na ma-restore ang ating relasyon sa Diyos, yung pagtalikod sa kasalanan. Amen? Walang genuine na ligtas na nagpapatuloy sa pagkakasala. Maging ang ating Panginoong Yesus sa kanyang ministry, sa gospel ay sinisigaw niya, pinipress niya, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Sabi niya, pag siyang takdalan yung makasalanan, lagi niyang sinasambit yan, maging sa mga umuusig sa Kanya at sa mga taong sumusunod sa Kanya. So, several reasons why repentance is important. Ano yung mga ilang kadahilanan bakit napakahalaga po ng repentance? Una, forgiveness and restoration. Kaya nga po, yung tunay na nagsisi dahil naranasan niyang biyaya ng Diyos,
dumarating sa kanyang puso ang pagpapatawad at ang restoration sa kanyang buhay. Ang restoration po, ito po yung original na design ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga po yung Lord's Prayer, meron doon na patawarin mo kami kagaya ng pagpapatawad namin sa aming kapwa. So dito po makikita natin yung true repentance. Ito po ay nagdadala ng restoration sa buhay at ang genuine forgiveness. Dahil naranasan mo yan sa buhay mo, pinatawad ka ng Diyos, magagawa mo rin magpatawad sa mga taong nakagawa ng bagay na hindi ka lugod-lugod sa iyo. Pangalawa po, yung freedom from guilt and shame. Na dati kinokondemn tayo ng ating kalaban, marami siyang ginagawa sa buhay natin. Ang true repentance po, o genuine repentance, ay nagdadala sa atin sa tunay na kalayaan. Pangatlo, yung spiritual development and transformation. Spiritually po, ang isang mananampalataya na napakahalaga po sa kanyang paglago, sa kanyang spirituality, spiritual na pamumuhay at ang transformation ay napakahalaga po ang repentance. Amen? Without the repentance, the genuine repentance, yung spiritual development, yung paglago mo spiritually ay hindi po mangyayari. So, we need a genuine repentance. So, ito po yung pangapat na sinasabi natin, yung the proof of true repentance. Ang taga-sanlibutan po, hindi sila maniniwala sa iyo dahil lang sa marami kang alam sa Biblia. Hindi sila maniniwala sa iyo dahil active ka sa church, marami kang Bible study, kung wala silang nakikitang proof. Amen? So, yung genuine repentance o yung true repentance po ay mayroong proof. Amen? Mayroong katibayan na totoo yung sinasabi mo. Una po, genuine repentance produce in a change in our lives. Ang genuine repentance po ay nagpo-produce ng genuine na pagbabago. Amen? Ang question po, ako naman ay nagsisisi. Kaya lang ang tanong, genuine ba yan? Amen po? Kasi ang genuine repentance, ito po ay may proof, makikita yung pagbabago sa buhay. Pangalawa po, yung genuine repentance produce. Pag sinabi pong ang salitang produce po, ano po yung understanding natin sa salitang produce? For example, yung producer sa pelikula, anong ibig niya sabihin? Siya yung nagpo-produce, di po ba? Siya yung nagbibigay, nagdadala, ano pa ba? Produce sa Tagalog, yung nagpo-provide, pwede rin, di ba? Nagpo-provide. So, yung genuine repentance po ay mayroong result. So, ibig sabihin po, mayroong resulta yung genuine repentance. Ito po pangalawa, ang isang genuine repentance po ay nagbabago ng ating desire at ang ating kaisipan. Dati, nung hindi pa tayo mananampalataya, ano yung desire natin? Yumaman at patuloy na yayaman para maging sikat, para maging may impluwensya, para maranasan ng lahat ng bagay sa mundong ito. At yan ang laman ng isipan natin, di po ba? Pero, nung makakilala ka sa Panginoon, tinanggap mo siya, dumating yung genuine repentance, nag-iba yung desire mo. Ang desire natin ngayon ay magamit ng Diyos,
na instrumento upang marami tayong makakilala, maging extension ng kanyang pag-ibig, maging extension ng kanyang malasakit. So, yung desire, yung kaisipan po natin ngayon, at saka yung mga bagay na gusto natin ngayon ay ibang-iba na nung before na tayo makakilala sa Panginoon. Kaya nga po, ang genuine repentance, ang isa pong proof niya ay merong change o pagbabago ng desire at sa ating kaisipan. At pangatlo po, yung genuine repentance produce the continuation of a repentant life. Ano pong ibig niya sabihin dito? Yung pong genuine repentance, ito po ay hindi lang one time. Amen? Hindi lang to one time. So, habang ikaw ay lumalakad sa mundong ito, ay naroon yung continuation na alam mo na naririto ka pa sa mundo, madali at maraming inianda ang dyablo upang ikaw ay pabagsakin. At sa mga panahon na tayo po ay nagkakamali ng desisyon, nadadapa tayo, kaya naroon po yung continuation. So, hindi tayo nagiging nagmamalaki. Patuloy at patuloy, kinikilala natin ang ating kahinaan. Remember po, genuine repentance always start in the heart and mind and will translate into godly living. Ang tanong lamang po dyan, tayo po ba ay godly living? At lastly po, yung the response of repentance o yung pagtugon natin patungkol sa repentance. Sa Bible po, like si Joseph at ang kanyang mga kapatid, in-acknowledge nila yung kanilang maling ginawa. O dahil nasukol na sila, kaya in-acknowledge na nila. Pero sa atin po bilang mga mananampalataya, ina-acknowledge po natin sa harapan ng Diyos na kapag nakagawa tayo ng pagkakamali na tayo nagkamali. Sa alin ang madali po? Madaling aminin sa Diyos na ikaw ay nagkasala o aminin sa tao na ikaw ay nagkasala? Mas madali sa Diyos kasi kayo lang dalawa pero sasabihin mo sa tao na nagkamali ako, pero parang mahirap, di po ba? Madaling sabihin sa Diyos Subalit sa kapwa ay may struggle. Nasabihan ka na ako. So, palamin namin kung ako may kamali. Ganun po ba yung mga natin? Di po ba yung mga resistant natin? Pero, yung response po sa genuine na repentance na galing sa Diyos, madali rin pong umamin sa ating kapwa. At ano pa po yung response? Accept correction. Like si David po, nung siya ay nagkasala kay Bathsheba, inaccept niya yung correction ng Diyos sa kanya. Di ba, doon sa kwento, nagsisi siya nang siya in-expose ni Prophet Nathan, at dahil sa kanyang pagsisisi, in-accept niya kanyang correction, ay pinatawad siya ng Diyos, di po ba? Pero may consequence pa rin. At yung sitwasyon, kung titingnan po natin yung kwento ni David, nagsisi siya, pinatawad siya ng Diyos. At nangyari ay namatay ang kanyang anak. Pero kung titingnan mo yung kwento sa buhay ni David, kahit na gano'n ang nangyari, bagaman siya nagpakumbaba na sa harapan Diyos, pero yung consequence nandun, nagpatuloy pa rin siya. Hindi niya sinisi ang Diyos. Amen po.
the response of true repentance, kahit ano pang mangyayari, ay tatanggapin mo ang correction ng Diyos. Ang correction po ng Diyos, sabi sa banal na kasulatan, ang tinuturing ng Diyos bilang kanyang mga anak ay kaniyang itinutuwid. Naroroon ang pagtutuwid ng Diyos. Amen po. So, a genuine repentance, ang isa pong proof ng pagtugon ay ina-accept mo ang correction ng Diyos. Ito po, pangatlo po, itong si Zacchaeus. Correct your mistake. Si Zacchaeus po, alam natin ang kwento kay Zacchaeus. Siya ay umakyat sa puno ng mangga. Tama ba, Rol? Hindi, sycomoros. Cactus. Tingnan niyo po yung response po ni Zacchaeus. Nung alaman niya nga dumadaan ng Panginoong Yesus, umakyat sa puno ng sycomoro, at nakita siya ng Panginoon, di po ba? Ang genuine repentance po, kapag nakikita ng Diyos yung initiative mo, makikita yan ng Diyos. Nakikita yan ng Diyos. Kaya nga, ang daming tao doon, ang sabi ng Bible, nakita niya si Zacchaeus, Zacchaeus, bumaba ka dyan. Kaya nga po, nung nagkaroon sila ng conversation ng Panginoong Yesus, kinorek kagad ni Zacchaeus ang kanyang mga kamalian. Sabi niya, Panginoon, kung ako man madaya, ibabalik ko ng higit sa aking mga nakuha. So, hindi lang naroon yung correction ng kanyang pagkakamali, meron siyang isa-sacrifice. Correct your mistake. Isa sa mga response ng repentance. At ang correction po, o yung bagay na kapag may kinokorek ka sa kamalian na gawa mo, mayroon pong sacrifice yan, sakripisyo. At ito pong si Zacchaeus ay ginawa niya. Nirelease niya yung mga kayamanan ng mga kinupit niya sapagkat alam niya kailangan niya i-correct ang kanyang kamalian. At ang response po ng true repentance ay continue in obedience. So alam natin ang kwento ni Paul at ni Rahab, yung sa Old Testament po. So naroon po yung continuation ng pagsunod nila sa Panginoon. So sa ating pong conclusion, when we truly experience God's love and grace, our hearts cannot stay in sin. Kapag naranasan natin yung pag-ibig at yung grace ng Panginoon, hindi po pwedeng manatili tayo sa kasalanan. Kung sa Old Testament po ay ang repentance nila ay pagtalikod sa kasalanan at panunumbalik sa Diyos, sa atin pong kapanahunan, ito po ay hindi lamang pagtalikod sa kasalanan at paglakas, kundi yung pagbabago ng kaisipan, pagbabago ng hangarin, pagbabago ng mga mitiin. Ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, hindi para sa mundo ito, kundi para sa Diyos. Amen po? We cannot stay sa mga bagay na dating hinahangad natin nung tayo hindi pa nakakilala sa Panginoon. Nagbabago po mga hangarin natin. There is a new desire to do what is right and to live differently. Amen po? Nagkakaroon ng panibagong hangarin sa buhay na gawin ang tama at mamuhay hindi kagaya ng mga taong makasanlibutan. Ang tanong lang po, kapag po ba mga unbelievers ang mga kasama natin ay ano ang kahibahan natin? Tayo po ba ay halatang Kristiyano o hindi? It will be visible in our choices, our words, and our character. So makikita po sa mga bagay na pinipili, hinahangad natin sa buhay,
makikita sa ating mga salita, higit sa lahat, makikita sa ating karakter. Anong karakter meron tayo? Real repentance, showing heart that keeps pursuing God every day. Ang tunay o genuine na repentance ay makikita yung continuation ng patuloy na i-pursue yung kalooban at kalugod-lugod sa Diyos. Meron pong question? Question? Wala? Question po ba? Jake, ito ang question? Okay. Ako may question. Why is repentance important? Bakit importante ang repentance? Bakit po? Kailangan ba sa atin na isang Kristiyanong nakakilala sa Panginoon ay kailangan niyang mag-repent? Why is repentance important? Ang sagot po, repentance is important because it brings us back to God. Tama po ba? When we say sorry and turn away from sin, God forgive us, heal our hearts, and give us a new joy, even heaven celebrate when someone repent. Di po ba? Sa Bible po, sabi doon na isang tao lamang ang tumalikod sa manumbalik sa Diyos. Libo-libong anghel ang nagkakagalakan sa langit. Amen po. So, merong celebration kapag yung taong makasalanan ay tumalikod at nanumbalik sa Diyos. So, importante po, ito ay nagdadala ng kaluguran sa Panginoon. Second question po, ito yung mga reference po natin. So, Acts 11:18, God gave repentance that leads to life. Luke 15:7, ito nga po yung binanggit ko, heaven rejoice when one sinner repent. Question number 2, ang repentance ba ay maglilid sa forgiveness? Yes po or no? Yes, siyempre. When we truly repent, God forgive us, saying sorry and choosing to change show a humble heart, and God responds with grace. Ang Diyos ay tumutugon sa kanyang grasya. People with hurt can also forgive us when they see our sincerity. Makikita na yung sincerity po natin. Luke 17:3-4, if someone repent, we should forgive them. 2 Chronicles 7:14, when God's people turn from sin, He forgives and heals. Question number 3 po. Is repentance a one-time act or continual process? Yung po bang repentance ay minsanan lang? O ito ay continual na proseso sa buhay natin? Habang tayo po ay naririto sa mundong ito, sabi po sa ating answer, repentance is something we keep doing, not just once. True repentance show in the way we live every day. Ang tunay po na repentance po, hindi lang siya one time, ito po ay nakikita every day sa atin. Amen po. A true repentance is change of mind, change of desire, change the character, change the word, yung paano tayo magsalita. Makikita po yan. At number 4 po, how do I know if I truly repented? Ito po yung magandang tanong. Paano malalaman na ikaw ay tunay na nagsisi? Amen? Ito po ang sagot. You know by your actions. If you try not to repent the same wrongs and you make things right, your repentance is real. So ito pong example natin, yung prodigal son. Hindi lamang siya nagsisi, hindi lamang siya sinabi sa kanyang
hindi niya binikas ng kanyang bibig, kundi sa kanyang kaisipan. Naroroon yun siya na, babalik ako sa aking ama. Amen po. So, yung prodigal son, hindi lamang naglaro sa kanyang puso at isipan, kundi yung true repentance ay meron siyang action ginawa at bumalik siya sa ama. At ang true repentance po, kagaya ng binanggit natin, ito'y nakikita ng Diyos. At sa panunumbalik ng isang makasalanan, laging welcome ang Panginoon. Panglimang tanong po, meron po ba is there a difference between feeling sorry and truly repenting? Ano po? Yes, ito po yung sinambit ko kanina. Feeling sorry is just emotion. Hindi po ba? Kapag nakagawa ka ng kasalanan sa iyong kapwa, na bakit mo na magsishoot, gawa ko ito. Pero emotion lamang po yun. Repentance means change. Real repentance is admitting you are wrong, feeling sorry for it, and choosing to turn away from sin. So ito nga po yung godly sorrow leads to repentance and life. Question po? Kung wala na pong question, ito po yung end ng ating lesson 6. Praise the Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat sa umagang ito. At nawa, Lord, ang pag-aaral na ito ng iyong mga salita ay lubos po naming maunawaan ang genuine repentance ng isang tunay na mananampalataya. At habang kami po ay lumalakad sa mundong ito, tulungan mo kami, O Diyos, na makapamuhay ng kalugod-lugod sa iyo, mabuhay na nagpapatuloy, na nagpapakumbaba, na inaamin kung wala ka pong magagawa. Salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. This is where love is. A home for those who seek the truth and salvation. A worshiping, praying, God-seeking, and soul-winning church. Welcome to LOTN San Roque.